At ngayon, mga mahal naming tagapakinig, narito na ang isa na namang kwento na pinamagatang Empax sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Kap, nandito na po ang mga kagawad. Dalawa lang po ang wala dito, sila Kagawad Asyong at si Kagawad Adong. Hayaan mo na yung dalawang yon. Mga traidor. Kap, Ha? ano bang agenda natin ngayon? Wala namang nakalagay doon sa ipinahatid doon sa amin na sulat. Hindi ko na nilagay. Dahil marami tayong agenda sa araw na ito, Kagawad Gusteng. Alin ba ang muna nating pag-uusapan ngayon, Kap? Magandang tanong yan, Kagawad Gusteng. Ganito kasi yan. Alam nyo naman siguro na pahaba ang palugit ng pandemyang ito dahil sa impacts na ito. Dati, sabi nila, isang buwan lang. Matutuntun na nila yung mga asymptomatic. Tapos, naging hanggang katapusan na ng buwan. Wala nang yatang katapusan dito, hanggang impacts na ito. Kaya nasipan kong gagawa tayo ng paraan para makatulong tayo sa ating mga kabarangay. Tulungan mo akong mag-isip kung ano ang maganda para makatulong tayo lalo na sa mga mahihirap ang buhay. Maganda tayo lalapit tayo sa mga matataas na opisyal tulad ng mga senador o kaya si gobernador. Tama ang sinabi nila, Kap. Gagawa tayo ng resolution. Hihingi tayo ng ayuda para sa mga kabarangay natin. Sige, maganda yan. Pero kung may iba pa kayong naisip na paraan, magsabi lang kayo at susuportahan ko kayo. Oo, Kap. Salamat, Kap. Oo. Ha? Pwede ba makisali sa session na ito? Kagawad Asyong, malas. Dumating na naman ang tarantadong demonyong kagawad. Anong kamo, Kapitan? Pakiulit. At Ah. yung malinaw, ha? Sabi ko, tarantado ka. Demonyo ay stick, Juan. Sige, ipagpatuloy na natin ang season na ito. Friend, ano ang napag-usapan nila sa session? Wala kasi ako eh. Nataon na meeting ng treasurer. Maganda ang napag-usapan nila, friend. Gagawa ng resolution para kay Senador Prami Biernes at kay Gobernador at kay Congressman Fermin Magistrado. Hihingi sila ng tulong para sa mga kabarangay natin na apektado dahil hindi sila makalabas ng bahay dahil nga sa virus na Mpox. Maganda! Anong sabi ni na Kagawad Asyong at Kagawad Adong? Sumang-ayon din ba sila? Naku, tulad ng dati na ginagawa nila, friend, tutol sila. Bakit na naman? Anong dahilan nila? Mahirap daw yun. Baka sisingilin sila pagsapit ng eleksyon kasi eleksyon na sa susunod na taon. Ganun ba? Parang may katwiran din sila. Oo nga naman. Baka mamaya, kapag natalo sila sa barangay natin, sisisihin sila. Sa bagay, bahala nga sila. Basta, susundin ko ang inuutos sa akin. Sige, friend ha, gagawin ko na itong resolution para mapirmahan na nila at maipadala na kay Senador Prami Biernes, Congressman Fermin Magistrado at kay Gobernador Amador. Di ba tama yung sinabi ko kanina sa session, pare Adong? May pagdating ng eleksyon,
gamitin tayo. Mahirap mangampanya, pare. Di ba? Oo naman na, pare. Tanga yung karyong na yun eh. Hindi pinag-iisipan mabuti ang sinasabi. Talagang tanga. Bahala sila. Basta ayaw natin ng sumangayon sa naisipan nila. Pati yung gusting na treno na yun, kala mo kung sino kanina. Tumayo at sinumpal pala ko. Buti na lang, nakapagpigil ako, pare. Kamunti ko nang suntukin ang baba ng walang hiyang yun. Pare, siya mo siya. May kakatapos ko lang. Sige. Sige, siya mo. Isasat ko na. Sige. Ang sarap na nga. Di bale, pare. Mag-iisip tayo ng parang para makaganti tayo sa kanila. Hindi ko gustong ginawa nila sa atin kanina. Pinagkaisan tayo. Buwisit sila. Pero kung hindi ako makapagtimbi, babaliktad ko yung conference table. Sige, pare. Ubusin na namin itong laman ng bote. Para makauwi na tayo, ha? Sige, pare. Tamang-tama ito sa pagtulog. At paggising bukas ng umaga, mag-iisip din ako ng paraan para mahadlangan sila sa plano nila. Ako rin, pare. Ah? Mag-iisip din ako. Di pwede ang ginagawa nila. Sunod-sunuran lang sila sa lahat ng sasabihin ng karyong na yun. Piman! Ilista mo muna kay pare Adong itong nakuha namin, ha? Ano? Sa akin na naman ililista itong kinuha nating alak at pulutan na, pare. Huwag ka nang magreklamo, pare. Tapos na. Nailista ni Bibang sa pangalan mo. Ano? Papatay? Ay, Veronica? Oh, ikaw pala, Ambring. Anong kailangan mo? Ay, may sulat dumatik. Wala pang tao dito sa barangay hall kanina. Kaya, ako na lang ang tumanggap. Ay, ito. Ay, kunin mo. Saan kaya galing ang sulat na yan? Ha? Galing ito kay Senador Prami Biernes. Ay? Sandali lang ha, bubuksan ko. Ay, sige. Ambring! Darating na raw ang request nating release sa loob ng linggong ito. Kailangan malaman ka agad ni Kapitan ito, Ambring. Puntahan mo si Kapitan, dali! Sabihin mo na may dumating na sulat galing kay Senador Prami Sabado. Ay, Senador Prami Biernes pala. Ay, sige, Veronica. Pupuntahan ko sa bahay nila si Kapitan. Oh, sige. Siguradong matutuwa ang mga kabarangay namin dito. Ang haba na nitong pandemya dahil sa impacts na yan. Hindi pa alam kung kailan magtatapos ito. Punyang, aalis ako. Pupunta na ako sa barangay hall. Pupunta ka na doon kasi nandun na si Veronica at nandun na rin si Melinda. Ganun ba? Aba, ikaw talaga, Punyang, kung ano naman ang pumapasok dyan sa utak mo. Natural na pupunta ako doon dahil ako ang kapitan.
Tapos mahuhuli ako ng dating. Bakit kasi hindi mo na aminin na apurado kang pumunta sa barangay hall dahil nandun si Veronica at Melinda? Ititimplahan ka ng kape mo. Habang nagtitimpla siya, lalapirutin mo na ba si Melinda? Naka, mamaya ka na lang umalis ka raw. May tao. Ako na lang ang magbubukas. Baka si Veronica o Melinda yan. Masasampal ko ang malditang ito. Punyang, ako na lang magbubukas ng pinto. Ako na! Ay, Aling Punyang, nandito ba si Kapitan? Bakit? Anong kailangan mo kay Kapitan? Ay, naku, sabi kasi ni Veronica, dapat daw pumunta roon si Kapitan kasi may dumating na sulat galing kay Senador Prami Huibis. Ay, Biyernes pala. Sige, Ambreng, sabay na tayong pupunta sa barangay, ha? Ha? Sabi ko na nga ba eh. Narinig mo lang ang pangalan ni Veronica. Nag-offer ka ng aalis. Hay, Ambreng, magsabi ka ng totoo sa akin. Totoo bang may sulat na dumating galing kay Senador? O na-miss lang ni Veronica si Kapitan? Magsabi ka ng totoo, Ambreng. Ambreng, huwag mo nang sagutin yan. Dahil na sa barangay hall, bilisan mo. Abay, pangatlong truck na yan na dumaan dito ha. Ano kayang laman ng mga yan? Bunjing! Boy! Napansin nyo ba ang mga truck na dumaan dito? O, kagawad. Tatlong truck nang dumaan papuntang barangay hall. Oo, kagawad. Talong truck na dumaan. Sundan ninyo. Tingnan ninyo kung ano ang laman ng mga truck na yon, ha? Bilisan ninyo. Sige, kagawad. Pupunta na namin ni Pare Bunjing. Pare Bunjing, ngayon ka na. Bilisan mo na. Ayun na. Kailangang malaman ko agad kung ano ang laman ng mga truck na yon. Pupunta ko sa bahay nila, Paring Adong. Titingnan namin kung ano ang laman ng tatlong malaking truck na yon. Kap! Ang daming dumating na relief goods sa atin. Sabay-sabay na dumating. Oo, Veronica. Matutuwa ang mga kabarangay natin nito. Ay, huwag pa ninyong ipagsasabi, ha? Baka biglang may sumugod dito. Opo, Kap. Ulusubin tayo. Opo. Kailangan maripa ka agad yan. Tawagin ang mga BSW, ha? Si Bibang, tawagin mo para madali nating matapos. At bukas din, i-deliver sa bahay-bahay. Huwag silang papuntahin dito sa barangay hall. Kapitan, yan ba yung laman ng tatlong truck na galing dito? Ha? Oo, Kapitan. Saan galing yan? Hey, boy, Bunjeng, Kwan, hindi, umalis na kayo dito. Kwan, hindi kayo pwede rito. Ambreng, Benito, palisin ang mga ito. Ay, hoy, umalis kayo. Hindi kayo pwede dito. Ay, sige na. Layas. Layas. Kwan, bigyan nyo muna kami saka kami aalis. Ano yan? Oo, bigyan nyo na kami, kundi ipagkakalat namin na may dumating na relief goods dito. Boy.
Ano? Galing ito sa truck? Eh kung ganon, relief goods pa lang laman ng mga truck ngayon na dumaan dito. Kailangan makapunta kami sa barangay hall. Pariadong! Halika na! Punta tayo sa barangay hall! Tingnan natin ang relief goods. Baka suluhin nila, Kapitan. Sige, pare, halika. Baka itago nila ang relief. Sige, pare. Tayo na. Tayo na. Punjing, umalis na sila Kagawad Adong at Kagawad Asyong. O sige, maghanap tayo ng kasirolan ni Kagawad Asyong. Gutom na rin ako, boy. Iluto na natin ito. Aha! Ha! Kap! May tinatago pala kayo rito. Hindi nyo man lang sinabi sa amin na may dumating na relief pala. Hindi namin itinatago. Pinaparipak ko lang. Pinaparipak mo! Oh, Binabawasan mo! ha. Ganyan lang ginagawa mo noong COVID-19. Ngayong impacts na naman, ginawa mo na naman! Aba, Ha! nga magsalita ng ganyan ha. Hindi ko binabawasan. Sinungaling! Pariadong, i-video mo ang ginagawa nila. Ha? Ang dumating na relief goods, pinaparipak ni Kapitan para mabawasan na naman yan. Hindi ko binabawasan ang mga Ako, yan. lumang istorya Inaayos yan. lang para hindi mahirapan mag-deliver ang mga beats na balyaw. Ha? Kukunin ko na yung para sa distrito ko. Ako lang magbibigay sa kanila. Bigay mo sa amin. Hindi pwede. May inutusan na akong magdi-deliver sa mga yan. Ay, tingnan mo yan, Kap. Ayaw mong ibigay sa akin ang para sa mga tao doon sa nasasakupan ko ng distrito. Kasi ikaw, gumagawa ka ng anomalya. Paredong, kunin mo na rin yung para sa distrito mo. At ikaw na rin ang bahalang magbigay sa kanila. Baka bawasan pa nila, Kapitan, yan. Hey, Sige na. hindi ako katulad ninyo na magnanakaw ha. Hindi ko magagawa yan. Sinabi mong magnanakaw ka, be? Lagot ka, Kap. Isusumbong ka namin. Paredong, nakarecord ba yan? Ha? Oo, pare. Kanina pa naka-record. Ay, tingnan mo yan, Kapitan. Para wala nang mahabang usapan, ibigay mo na ang para sa distrito namin ni Paredong. Kung hindi, magsusumbong kami. Ano? Ibibigay mo ba o hindi? Hindi. Magsumbong na kayo sa gusto ninyong pagsumbungan. Haharapin ko kayo. Ha? Salbay talaga si Kagawad Asyong. Kinukuha ang para sa nasasakupan niyang distrito. Oo nga, friend eh. Buti naman, hindi pumayag si Kapitan. Kung kukunin na niya, baka bawasan pa niya. Siguradong babawasan niya. Puso yun eh. Pining! Anong ingay yun? Ha? Oo nga. May kaya yan. Ang daming tao na papunta rito. Ha? Bakit daw, Ambring? Nabalitaan daw nila na may dumating na relief goods. Ayan daw, nag-uuna na yung mga tao. Ha? Pining, paano to? Ano gagawin natin ngayon? Sabihin mo, Ambring, hintayan na lang nila sa bahay nila. Hindi sa pwedeng pumunta rito, bawal. Ay, pero ang dami nila. Baka hindi nila ako paking. Hey! Bakit ang tagalin yung magbigay ng relief? Bigyan nyo na! Matagal na pala yan dito. Hangin na yan, nandiyan pa rin. Galing na sila! Ano gagawin natin? Ano? Tawagan agad si Kapitan. Pagka tayo ang pagbuntunan ng galit ng mga tao. Delikado! Saan ang relief namin, Noy?
Nalulunod ako sa paghihintay sa niluluto ni Bunjing. Bakit kayang tagal niyang magluto? Anong ginagawa niya? Melinda. Melinda, I love you so much. Melinda. Bunjing, natulog ka rin pala at nananaginip pa. Hoy! Hoy! Gising na, hoy! Nasaan yung pinaluluto ko sa'yo? Hoy! Gising! Bunjing! Parimboy. Bakit? Yung pinaluluto kong noodle sa'yo, nasaan na? Ah? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Parimboy, may nasusunog yata. Ha? May Tignan nasusunog. mo, baka sunog na yung niluluto ng May noodles. sunog. Pinagluluto ko, natulog din. Nananaginip pa, tanga Parimboy. talaga. Pare. Oh, ano? Nasunog. Ano? Nasunog ang niluluto mo? Oo, pare. Pati bahay ni Kagawa Gasyong nasusunog na! Ano na naman kaya ang mangyayari sa bahay ni Kagawad Asyong? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Empax sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Nanola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!